So, hi guys! Good morning! Kumusta kayong lahat dyan? Okay. Siyempre, di pwedeng mawala yung kulay ng ating buhay. Siyempre, Wow Life Key Sleep and Chic Tint guys, 30 pesos only. I'm using Just Lady in Red because it's red. Okay. Let's have a real talk, of course, kasama ang Rochelle. Napapansin ko ngayon kasi, anyways, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view, base lang sa mga napapansin ko lately sa Rochelle and syempre sa mga fans ng Rochelle and what's really going on. For sure sa mga sulit dyan, nakasubaybay sa kanila ay makakarelate sa kung anong chika ko ngayon, di ba? Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog Kalinga, Prabruel of Malala, Grishel Morales Vlog at sa lahat ng Team Kalingap. Siyempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga KRORDs. So, yes, aware na tayong lahat. Let's have a real talk here na medyo bumaba nga ang views ng ating mga langga. Pero hindi ko yan masyadong pinoproblema because I believe sa dalawang ito. Kayang-kaya nilang imikos-mikos yan. Kayang-kaya nilang gawa ng paraan yan. Kayang-kaya nilang ikutin ang mga bagay-bagay sa paggawa ng content because that's their expertise. I believe na content creator sila. So, they will create contents every day. But now, naintindihan ko na kung gaano sila ka-focus ngayon sa charity, lalong-lalo na si Dodong. Alam naman natin kung anong kinakaharap ni Dodong ngayon. Focus talaga siya sa mga pabahay niya with Nanay Francia. Actually, today is their blessing, di ba? Kaya guys, maraming salamat sa dedication na ibinigay ng dalawang ito sa mga beneficiaries nila na buong puso talaga na seryoso sila at ito na yung tinatawag ni Dodong na bukasyon talaga niya, yung pagtulong, pagbibigay lingap at maraming salamat sa mga buting sponsors na nagtitiwala at nagmamahal sa Rochelle. Siyempre kay Dodong Ruel lalo na sa pag-charity, paggawa ng bahay sa mga nangangailangan. Anyways, ngayon, ganito talaga siguro ang mundo ng SOCMED. Hindi natin na pwedeng diktahan yung mga tao kung ano ang gusto nilang papanoorin, di ba? So, andito na tayo. Siguro dahil alam naman natin na nakafocus si Dodong Ruel sa kanyang charity. Yung ibang mga tao is nawala. Yung iba nga nagle-left pa sa mga GC kung saan dati is super super gustong-gusto nilang pumasok sa mga GC and then ngayon nakikita ko may mga nagle-left and that is something na hindi natin mapipigilan kasi talagang yung iba talaga is nilook forward lang talaga nila is yung more on kilig ang Rochelle, 'di ba? Kilig, good vibes, puro masaya lang ganon. And actually ngayon naman it's all about positive pa din kasi pagtulong, pagbibigay lingap sa mga nangangailangan at yun talaga yung gustong bigyan pansin ni Dodong at gusto niyang i-focus yung bagay na yon talaga, 'di ba? So ngayon guys, bumaba ang views nila. Maraming mga umaalis na mga fans siguro na nangapit bahay. Kumbaga sumisilip-silip sa iba kasi wala silang nakitang bago sa Rochelle. More on charity kasi si Dodong. Kapag ka-charity kasi ando na talaga yung mahina yung views. But then nakakabilib lang din si Ruel because mahina man yung views niya pero hindi yun yung rason para tumigil siya. Ang ginawa niya is ang 2 upload sa isang araw or 3, may live pa para hindi masyadong bawas sa views. Kung baga, lahat ng views sa lahat ng video niya yun sa araw, kung baga yun na yung views niya sa buong araw. O, diba? Matalino, mindset ba? Ganyan. So, very dedicated talaga sila dito sa pinasok nilang karera. Ito na talaga yung nila. Ito na yung gustong-gusto. Kung baga, ito na yung nila, hanap buhay, diba? Now, paano nga ba solusyonan itong pagbaba ng views nila? Kasi yung ibang mga fans is kapag wala ng kilig, kapag
andun yung kilig sa kanilang dalawa, pero hindi nga nila nabibigyan ng pansin yan. Kumbaga, hindi nila pina-priority yung paggagawa ng mga content na more on kilig. It's because iba yung priority ni Dodo ngayon. So, ang ibang mga fans is sumisilip-silip muna sa iba, and di ko alam, siguro ganun talaga. And yung iba din naman mga fans ngayon, Miss Life, anong gagawin sa Rochelle? O bumaba yung views nila. Ako hindi ko masyado nagwo-worry dyan because nagtitiwala ako sa kanila na kaya nilang gawa ng paraan yan. Pwede naman talagang imikos-mikos ang mga bagay-bagay sa Sokmed, like Kuya Rab or Kalinga Prab, diba? Bumaba, tumaas yung mga views niya, pero ginawa niya ng iba't ibang atake para kung humina man ito, okay lang kasi may mataas naman ganito. Ganyan ang atake sa Sokmed. Ngayon, sa Rochelle, paano sila makakabawi? Makakabawi sila sa paraang ginagawa ni Dodo ngayon na talagang super sipag, hindi sumusuko, tuloy lang, 'di ba? And then yung isa, dalawa, tatlo upload with live ay hindi masyadong mararamdaman ng channel niya na bumaba siya. Ganyan. At mga palipad, mga nagpapakulay is isa 'yon sa malaking bagay para maganda ang buhay. So, ano nga ba para sa akin? Ano nga ba dapat gawin ng Rochelle para mas tumaas lalo yung views nila or bumalik yung dati? Siguro kailangan nilang gumawa ng something new na I don't really know what's really is it. Actually, hindi ko rin alam kung ano ba talaga dapat na kind of twist na gagawin nila. Pero naniniwala ako na kaya nila. Naniniwala ako na pwede nilang gawa ng paraan yon, 'di ba? Ngayon, ang problema pa nito, yung ibang mga reactors is nawala na rin sa Rochelle. Kasi syempre, ay kapag humina ang puno, di syempre yung mga sanga is hihina din. So, syempre, sa mga reactors is gusto namin yung malakas din, yung kumikita din yung channel namin kasi nagbibigay kami, syempre, di ba? So, paano namin, para ma-maintain namin yung ganon, is kailangan namin kumita talaga. Ngayon, bakit nanatili kami sa Rochelle? Kasi ako, nanatili kami ni Wow Life kasi malaki yung tiwala namin kila Ruel and Langga Rachel na kayang-kaya nilang gawa ng paraan yan. Na nandito sila sa Sokmed, matalino sila parihas, kayang-kaya nilang gumawa ng twist na kung anong pwede nilang gawin para bumalik or para lumakas ulit yung mga views nila. Kasi ando na yung kontento tayo ngayon, it's because kahit maliit yung views or humina yung views, ando naman yung mga palipad. Sige-sige lang, 'di ba? Pero para sa mga content creators, lalo na kay Dodong Ruel na medyo malayo-layo talaga yung mga beneficiaries nila, it's very rewarding sa feeling talaga kapag mataas yung views, 'di ba? Lalo na sa mga charity vloggers na talagang give and take yan sila. It's very rewarding kapag pinupuntahan nila yung mga charities, yung mga ginagawa nilang ganyan, and then mataas yung views, diba? Kumbaga, mas lalong nakakagana, mas lalong ang sarap sa pakiramdam kasi kumbaga nakakabawi ka. Alam mo yun, ganon. But anyways, ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Ang mahalaga dyan na nakakabilib sa kanilang dalawa is hindi sila bumitaw. They're very supportive ngayon sa isa't isa. Mahina man or lumakas, mababa man or tumaas ang mga views nila, they got each other's back. They have their support para sa isa't isa at mahal nila yung isa't isa at sigurado sila sa ginagawa nila. So, doon kami kumakapit, doon kami naniniwala na ngayon lang yan. Mga sabi nga ni Dodong, yung paghina ng ganyang mga views, it's normal, it's a challenge for them actually. And naniniwala kami na may twist. Diba? Balang araw is gagawa't-gagawa ng paraan yan sila na kung ano man ang pwede nilang gawin para tumaas ulit ang mga views nila. Sa ngayon, okay lang yan. Yung mga views din naman nila, ganon-ganon lang. Diba? Ganon-ganon, ganon-ganon, pero hindi talaga gumanyan. Okay lang yan, diba? Kayang-kaya na nila yan nagawa ng paraan. And we're waiting. Ano guys?
So, ayun na nga guys, fans be like, so anong gagawin, what's next, anong susunod. Actually ako, sa totoo lang, sa ngayon is, ipinagkatiwala ko lang talaga sa Rochelle, 100%, bahala na silang gumalaw kung ano man. Pero I think, short film will do, 'di ba? Or i-mix-mix na lang talaga nila yung mga kung anong gagawin nila para people will have a something to watch na na aabangan talaga, 'di ba? Ganyan. Namimiss ng mga tao yung yung may papanoorin sila sa Rochelle na yung excitement, yung exciting, ganong pakiramdam, 'di ba? So mostly sa mga fans talaga, ando na tayo na maganda yung pagtulong, maganda yung ginagawa ni Dodong, pero not everyone is into it. Not everyone is love watching those magandang ginagawa ni Dodong, 'di ba? As a content creator, I think ando na yung ando na yung niche mo, yun yung ginagawa mo, yun yung gustong-gusto mong gawin, but you also have to think practically na kung anong gusto ng mga taong mapanood sa inyo. 'Di ba? Nagets niyo ko guys. But anyways, para kay Dodong naman at kay Langga, kayang-kaya nila 'yan. It's because marami sila maraming diyan, maraming pwedeng gumawa or pwedeng mag-set up ng kung ano mga susunod na gagawin nila. Siguro sa ngayon, let's understand they're very focused pa sa pagcha-charity, lalo na sa nangyari kay Nanay Lilia na nakakalungkot talaga. Rest in peace, Nanay Lilia. I know nakasama mo na si Lord at hindi ka na mahihirapan dyan. Ayun, always guide our mga Langga sa mga araw-araw nilang ginagawa. Alam ko super happy naman si Nanay Lilia na nawala siya sa mundong ito, na natagpuan siya ng dalawa na pinaramdam ng Rochelle sa kanya na mahal siya, 'di ba? So ayun, alam natin na nawala man si Nanay Lilia pero very happy siya sa nangyari sa pagtatagpo nila ng Rochelle. Okay. So, maraming salamat, guys. Kapit lang tayo. Huwag tayong sumuko, 'di ba? Never give up. Ika nga. Hindi ito yung panahon para magwatak-watak tayo or magkanya-kanya tayo. This is the right time na i-push natin ng todo yung suporta natin sa isa't isa. I-push natin ng todo sa suporta natin sa kanila. Kung hindi man tayo pwedeng, kung wala tayong kakayahang magbigay ng financial, like pera-perang ganyan, yung pag-like, yung pag-share, yung panonood without skipping ads, it's a big deal na, 'di ba? So it really matters din sa aming lahat. Maraming salamat sa inyong lahat na hindi nyo din kami sinuko ang mga KRORD, 'di ba? Na andyan pa din kayo na sumusuporta sa aming lahat. So susubukan nating magkaisa, susubukan natin na maging solido, maging positive, na they can really do it, 'di ba? They can have a pwede nilang gawin talaga kung ano mang gusto nilang gawin. So siguro yung iba babalik din yun, ay ganyan naman yung buhay sa Sokmed, ikot-ikot lang naman yan. Kapag meron silang masisilip sa mga Langga natin, uy kakaiba to, something exciting, bago to sa kanila, babalik at babalik yan sila, lalo na kilala na sila sa community, kaya hindi sila mahihirapan dyan. Unlike sa kung hindi ka kilala, dahil kahit tutuwad-tuwad ka dyan is mahirapan ka makagain ng views. But these two, Roel and Rachel, kilala na sila sa community. They just have to kailangan lang talaga nilang imikos-mikos ang mga bagay-bagay dyan. At sabi ng mga fans, Miss Live, mag-suggest ka naman kung anong gagawin. Kaya na nila yan, diba? Magtiwala lang tayo, wag tayo masyadong magmadali. Trust the process, guys, no? Trust the process at hayaan natin silang gumalaw, diba? Sila yung driver ng community na to, kaya magtiwala tayo sa kanilang dalawa. Hindi natin sila iiwan, andito tayo hanggat andyan sila. Kaya yun ang pinaka-importante din sa lahat, no? So, kayo, anong masasabi nyo ngayon? Anong masasabi nyo sa napapansin nyo lately?
Yung mga nagle-lift sa mga GC, okay lang din yun. Normal lang naman talaga yan. Gano'n naman talaga ang buhay. People will come and go, di ba? But then, as a content creator, I believe na they're creative enough to make something new, to make something new and to make something para mapanood sila ng mga tao. Imikos-mikos lang yan. Kailangan lang ng konting twist, kailangan lang ng konting spices, so on and so forth, and people will eventually watch them. That's it. Because given naman na yung kilik, di ba? Given na yung magaling silang umarte, given na yung magaling sila sa ginagawa nila, they'll just have to put an action on it. And kung ano yun particularly, hindi ko rin alam. Gusto ko lang din ma-surprise kung anong mga susunod nating aabangan sa kanila, no? I want surprises din galing sa ating mga idol, kaya sit back, relax, and let's wait. So, ayan lamang guys. Maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa ating mga langga. Through thick and thin, di ba? Matira, matibay. Ay. So, sa mga gustong umorder ng ating lip tint tayo, nasira nga kasi inano ni Dangdang. Ang ganda, no? 30 pesos lang. Bye-bye guys.